Ang math ay easy lang. Basta't alam mo kung paano sumunod sa mga rules and regulations nito. Ako po si Ma'am Carol, isang guro ng mathematics. Hello mga kamath! Ang video natin ngayon ay tungkol kay Leonhard Euler at ang pitong tulay ng Königsberg. Si Leonhard Euler ay pinanganak noong April 15, 1707 sa Basel, Switzerland. Ang kanyang mga magulang ay sina Paul III Euler at si Margaret Nee Brocker. Si Paul ay isang pastor ng Reformed Church. At ang ama naman ni Margaret ay isa ring pastor sa parehong simbahan. Bukod kay Leonard, ay meron pang 3 anak ang kanyang mga magulang. So meron siyang 2 kapatid na babae na nagngangalang Anna Maria at Maria Magdalena. Meron din siyang kapatid na lalaki, mas nakababata rin sa kanya, na ang pangalan ay si Johann Henrik. Sa Basel, ay merong isang matalik na kaibigan, si Paul. At yun ay si Johann Bernoulli na nasa kasama sa Bernoulli household. So, si Johann Bernoulli ay kinikilala bilang isa sa pinakamagaling na mathematician sa buong Europa. At sa mga susunod na panahon, itong si Johann Bernoulli ay magkakaroon ng napakalaking impluwensya sa buhay ng batang si Leonard. Ilang taon pa lang si Leonard ay lumipat sila ng tirahan mula sa Basel papunta sa Riehen, Switzerland. Ito ay kabilang bayan ng Basel at doon niya inubos ang kanyang kabataan. Ngayon, nung siya ay mag-aaral na, gusto ng kanyang ama na si Paul na maging pastor din sa Reformed Church si Leonard. Kaya ang ginawa niya ay ipinadala niya si Leonard pabalik sa Basel upang doon mag-aral. Sa edad na 13, nag-enroll si Leonard sa University of Basel at siya ay nakitira kasama ng kanyang lola na siyang ina ng kanyang ina na si Margaret. Sa edad na 16, dahil sa sobra siyang matalino, nakareceive or nakatanggap siya ng Master of Philosophy na may dissertation or thesis na pwede mong ikumpara sa mga filosofiya ni René Descartes at Isaac Newton. Sa panahong ding iyon, habang nag-aaral siya, tuwing Sabado ay tinututor siya ni Johann Bernoulli. So, nag-aaral siya dati sa University of Basel ng theology o may kinalaman sa religion at saka ng mga lengguwaheng Greek at Hebrew. So, kaya yun ay dahil ang mga babasahin na may kinalaman sa relihiyon ay nakasulat sa lengguwahe ng Greek at saka Hebrew. So, tuwing Sabado, siya ay pumupunta sa bahay ni Johann Bernoulli upang magpa-tutor. Subalit si Johann napansin niya na itong si Leonard ay sobrang magaling, hindi lamang sa matematika, kundi sa physics o fisika. So, ang sabi ni Johann sa kanyang kaibigan na si Paul, bakit hindi mo na lang siya pag-aralan bilang isang napakagaling na mathematician? At napakagaling din niya pagdating sa physics. Noong taong 1726, na kung saan si Leonard ay 19 na taong gulang, nakakumpleto siya ng isang pag-aaral o dissertation tungkol sa propagation ng sound. Ang pangalan ng or titulo ng pag-aaral na to ay De Sono. Noong panahon ding iyon, ay marami na siyang beses na sumubok na maging isang propesor
sa University of Basel. Subalit, hindi siya pinalad na magkaroon ng posisyon doon. Sa kabilang banda, yun namang dalawang anak ni Johann Bernoulli na siyang naging tutor ni Leonard. So, meron siyang dalawang anak, ang pangalan ay Daniel at Nicola, ay nandun naman sa Imperial Russian Academy of Sciences sa St. Petersburg. So, noong July 31, 1726, na kung saan nagtatry o sinusubukan ni Leonard na magkaroon ng posisyon doon sa Basel, itong si Nicola ay namatay sa appendicitis. So, sinamang palad siya at habang nandun siya sa Imperial Russian Academy ay namatay siya dahil sa sakit. Ngayon, nung si Daniel naman ay na-promote at napunta dun sa posisyon ng kanyang kapatid na namatay dun sa Mathematics at Physics Division, nirekomendan niya si Euler para doon sa kanyang dating posisyon na bakante. So, dahil sa meron na siyang magiging trabaho na may kinalaman sa mathematics at saka physics, agad-agad na tinanggap ni Leonard ang posisyon na yon noong November 1726. Subalit hindi naman siya agad nakapunta kaagad sa St. Petersburg. So, napatagal pa ng konti, pero nakarating din naman siya noong May 1727. Noong 1733, si Daniel Bernoulli na siyang head ng Mathematics at Physics Department doon sa St. Petersburg ay sobrang sumama na yung loob niya o nagalit siya dahil sa mataas na censorship. Ibig sabihin, hindi pinapayagan lahat yung kanyang mga naiisip na pag-aralan at maraming kumukontra sa kanya. So, ang ginawa niya, umalis siya sa St. Petersburg at umuwi na siya sa kanilang bayan sa Basel, Switzerland. Ngayon, dahil sa si Euler ang susunod or si Leonard Euler ang susunod na tao dun sa posisyon na yon na pinakamataas, siya ngayon ang na-promote bilang head ng Mathematics Department. So, pinakamahabang panahon ng mga pag-aaral ay naganap sa Berlin Academy sa Germany. So doon nag-aral na mabuti si Euler. At doon sa panahon na yon, binigyan siya ng problem tungkol doon sa 7 Bridges of Königsberg o yung 7 tulay ng Königsberg. At sinabi sa kanya na itong problem na to ay kung maaari pag-aralan mo para mo malaman kung ano yung solusyon. Kaya ito ay naging napaka-famous o kilala, yung 7 Bridges of Königsberg, dahil sa problem na ibinigay kay Leonard Euler nung panahong iyon. Noong 1735, si Euler ay nagpakita ng solusyon dun sa ibinigay sa kanyang problem ng 7 Bridges of Königsberg. So, sa Königsberg kasi, itong isang syudad na ito sa ngayon ay ito ay parte na ng Russia. Subalit nung panahon ni Euler, dahil sa namamayagpag ang imperyo ng Germany, nung unang panahon, ito ay parte pa rin ng Germany. Pero ngayon, hindi na. So, nasa Russia na siya ngayon. So, ang Königsberg ay nahahati. Isa lang siyang syudad, pero nahahati siya ng isang ilog, isang napakalaking ilog. So, merong dalawang mainland, tapos yung ilog na yon ay nagsanga pa. So, sa pagitan nitong nagsanga na to, ay meron pang dalawang isla na malalaki. So, yung pitong tulay,
to. So, ito yung unang isla, ito yung pangalawang isla, tapos ito yung mainland ng Königsberg. Ito ay naging sikat na sikat kasi ito nga yung problema na ipinresent kay Euler at ito yung naging foundation ng solusyon o ng graph theory na hanggang ngayon ay pinag-aaralan at ginagamit sa larangan ng matematika, hindi lang sa matematika, kundi sa pag-aaral ng computer science at information technology. So, ito nga yung pinaka-topography o yung itsura nun. So, yung city ng Königsberg in Prussia, sa ngayon ang pangalan niya ay Kaliningrad, Russia, ay nasa pagitan o napapagitanan ng Pregal River. At ito ay may dalawang isla, itong Nipov at saka Loms. Okay? So, para siya magkone-konekta ay meron siyang mga bridges o mga tulay. Ngayon, 'di ba sabi nga naging sikat siya. Bakit ano ba yung problem o yung problema na ibinigay kay Leonard Euler? Ang sabi sa kanya, gumawa ka ng walk o paglalakbay simula sa buong city ng Königsberg. Kailangan madaanan mo ang lahat ng tulay, pero isang beses mo lang siyang dadaanan. Itong problem na to ay na-solve ni Euler at ito ay pinresent niya bilang isang dissertation. So, makalipas ng 150 years pagkatapos niyang mabigay yung solusyon doon sa ibinigay sa kanyang problem, ay napag-aralan ng mga makabagong mathematician na ito pala ay isang uri ng graph na binubuo ng mga nodes or vertices. At itong nodes na to, nire-represent niya yung mga land masses o yung mga isla, yung mga arcs or edges na nire-represent ng mga tulay. So, the degree of the vertex of the graph specifies the number of edges incident to it. So, ibig sabihin, yung tinatawag na degree ay yung bilang ng mga bridge o tulay na nanggagaling sa kanya. So, matagal pa bago na-discover ng mga mathematician o nai-apply ng mga mathematician ang napaka-practical na application ng solusyon na ibinigay ni Leonard doon sa problem na ibinigay sa kanya. So, akala lang natin, napaka-simple, di ba? Ang sabi lang sa kanya, sige, maglakad ka sa lahat ng isla, papunta sa lahat ng isla ng Königsberg, daanan mo lahat ng mga tulay na yon, pero sa isang kondisyon. Isang beses mo lang dadaanan yung tulay. Hindi ka pwedeng umulit na bumalik dun sa tulay na dinaanan mo. So, ano kaya yung naging solusyon? O sabi natin nakapag-solve si Euler, 'di ba? Nasagot niya yung problem na yon. Ano sa tingin niyo ang sagot niya doon sa problem? Posible kayang makagawa siya ng walk doon sa 7 bridges upang mabisita niya ang lahat ng mga isla na hindi siya babalik sa kahit na isang tulay na dinaanan niya. So, dito nang galing yung tinatawag natin sa mathematics na Euler walk, Euler path, at saka Euler cycle. So, dun sa dissertation niya, ipinresent niya ang problema dun sa 7 bridges of Königsberg na siyang naging basis ng graph theory sa mathematics. So, thank you very much for watching and God bless.
Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share ng video ito. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong o mga topics na dapat na i-discuss ko, please comment down below.